Okay, good afternoon. Ang pag-usapan natin ngayon, laglagan blues ngayon. Laglagan na ngayon ng mga politika, ng mga nag-aambisyon ng mga magagandang posisyon. Hindi natin alam kung talaga ang inaambisyon nila ay para sa bayan o para sa prestige o para kumita. So, napakahirap humanap ng totoo na Pilipino. So napakahirap. So dapat tayo mga Pilipino, kasi tayo rin minsan may kasalanan eh. Tayo yung bumuboto, tayo yung nagluluklok. Pero ngayon, ito nakarang 2025 midterm election, hindi tayo ang nasunod. Ang nasunod, Comelec. Kaya tarantado ka, Comelec Georgiano. Tarantado ka talaga. Ang kapal na mukha mo. Wala ka, ewan ko ba, hindi na natin alam kung anong pwede itawag natin dyan sa mga tao yan sa gobyerno na magkapera lang magpapagamit. Diyos ko, wala na tayong prinsipyo. Pakinggan na lang natin to para makadagdag visit sa buhay. Okay, pakinggan nyo na lang muna. Bongbong at Martin Tambaloslos Romualdez matapos nga na mabisto ang Bakit ito laging may sumisingit? Pagka nanonood naman ako, wala naman sumisingit. Tandaan lang ha, mga kaibigan. Sinasabota yata ako ha. Tandaan lang mga kaibigan. Okay? Matapos nga na mabisto ang tanim modus ni Risa Hontiveros, palaisipan ngayon kung sino ang nasa likod ng pagbaliktad ni alias Rene dahil ay ba't kaya ito na? Anong problema nito? Pagka nagbablog ako, ayon pa sa kampo ni Pastor Apollo C. Gibuloy, sinabi ni Atty. Torion na wala silang alam sa pagbaliktad. Pero pag nanonood ako, wala naman. Ni alias Rene, matapos kasi na isinapubliko ni Risa Hontiveros na tatakbo siyang Dahil nabilis naman naka-vlog. Tandaan lang ha mga kaibigan, pinaayos ko sa anak ko at tinisingitan tayo. So ngayon, talagang laglagan na ngayon, laglagan na ng mga magkakandidato sa, ang pinaglalabaan kasi dito, presidente, o kaya vice president. Pero ang dito talaga, presidente. Ito si Risa, may plano rin mag-presidente. Tambaloslos, gusto rin maging presidente. Na wala naman silang magandang ginawa. Inamin din ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na tatakbo siyang presidente sa taong 2028. Kaya may duda ngayon ng mga netizens na baka ay si Tambaloslos ang sinasandalan ni alias Rene dahil hindi daw gagawin ni alias Rene na bumaliktad at sabihin ang totoo na binayaran siya ni Senador Risa Hontiveros kung wala itong kakampi na mas mataas pa kay Hontiveros. Baka nga may kinalaman si Tambalalay. Alam naman natin na ang lahat ng kumakalaban sa kanya sa kanilang lugar pinapadisqualify niya. Si Risa nagplano ring tatakbong presidente. Siyempre, ayaw ni Tambaloslos na may kahati. Hindi na inuunahan na niya. Komento pa nga ng mga netizen na damay-damay na yan sila. Sabi nga ng witness na magkakasama sila ni Risa, Las Cañas, Torre at presidential staff sa isang meeting kung paano gagawin ang plano. Sino ang may pakana para pag-awayin si Vice President Inday Sara Risa Hontiveros para walang kalaban sa 2028? Sino ang puno ng Tricom para durugin ang mga vloggers? Iisa lang ang may gawa niyan. Palagay nyo, sino nga ba ang nangmudmud ng pera
sa impeachment. Iisa lang yan. Akala nila kakampi nila si BBM pero pati siya tinira. Ang kaibahan lang nila ni Inday Sara, si Inday aware, sila hindi. Nangarap magpresidente kaya ayan, tinali na. Di ba pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte kasi frontrunner sa 2028? Although si Virus naman ay nasa dulo, kahit di siya ilaglag ni Bangag, di pa rin naman siya mananalo. Si Martin kasi ang gusto ni LBM na maging presidente kung hindi Marcos Romualdez, kaya sirain na ang mga dilawan. Madam Sas, protektado ni Risa, makakalusot pa rin yan. Ihanda niya ang lahat ng kasinungalingan na mga script na ginawa niya dahil naman ang mga ngailangan niyan. Kung hindi ito palalagpasin ng mga senador na sana ay gustong idawit pero umayaw si alias Rene dahil natakot na makorner na mag-cross question, di ba? May bida, may kontrabida, may sinungaling na script writer at may bulok na direktor. Basta may issue si LBM, gumagawa agad yan ng paraan na kung saan ay doon mabaling ang atensyon ng mga tao. Kaya ayon siya, nilaglag kasi may balak na tumakbo pagka-presidente sa taong 2028. Ang kabila hindi sanay na may kalaban. Gusto siya na panalo agad, kaya alisin siya sa landas ng konti na lang ang sagabal. Nilaglag na para bawas sa 2028 mga traitor ng bayan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Sas Roberto Sasot. Bago pa ito, 38 minutes ako. Sabi niya, jury, kulang. Si Papa ko ay 68 na ngayon. Tuwing umaakyat siya ng hagdan, napako. 38 minutes ako. Sabi niya, jury, kulang, Teresa. Nilaglag ka na ng LBM. Ano yung LBM? Hindi naman niya in-spell. Lisa, Bongbong, Marcos, I don't know. I'm not sure. Ano yung LBM na sinasabi niya? So ito, mga comments, basahin ko lang ha. Ligaya Tamayo. This is a classic sample ng a dose of your own medicine. Amira Sumundong. That's what I'm thinking also, Miss Roberto Sasot. A theory that she never expected, perhaps. Okay, ako naman ang magbigay ng opinion. So maraming kuro-kuro dito, no. So lumabas si Karine, no. Una naging suspect. Ang tinira kagad ay si Senador Risa Hontiveros, ano. Pero ito, yung paglabas ni Karine, medyo may development sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kung mapatunayan na may katotohanan yung pagbabayad ni Risa Hontiveros, meaning ito na yung gagamiting defense ni Atty. Torion. So sa lahat ng mga witnesses, medyo nabawasan ang credibility ng mga witnesses o complainant, ano. So balik tayo sa issue ng politika. Lumalabas ngayon si Romualdez. Lumalabas yung Romualdez dahil kalaban sa 2028. Ngayon si Romualdez naman nilalaglag rin ng Marcos dahil nga sa ginawa niya na nagiging independent move na si Romualdez, ano. So laglagan na ngayon, laglagan blues ngayon, sabi ko nga, laglagan na ngayon. Pero ang katotohanan dyan, kasi before that, ang nag-usap ito based sa Bubuit ay nag-usap si First Lady at saka si Speaker nung hindi pa nakukulong, na-detain, ano. Sabi niya, bigyan mo ako ng 3 trilyon and I will conquer Duterte. So yun na nga yung mga Tuadcom hearing, yung mga impeachment, lahat-lahat na yan. Mga ayuda, lahat na yan. Pag-uusap yan dalawa nung magbayaw, ano, o maghipag sa pinsan.
So, ngayon, dahil nga may mga development na talagang sirang-sira na rin si Marcos para playing safe, i-impeach rin nila si Bongbong Marcos. I-impeach rin nila si Bongbong Marcos. Para parang medyo malamig na yung paglabas ni Juan. Baga hindi halata na nag-resign. Talagang properly na tinanggal siya. But ang pumalit rin, ilahi rin nila. So meaning, gaguhan lang talaga. Gaguhan lang talaga. Kasi sila pa rin yun eh. Kahit na na-impeach si Marcos, sila pa rin may awak eh. Ang Marcos, Araneta, Romualdez pa rin ang umawak ng Pilipinas. Ganun ang takbo niyan eh. So ngayon, may laglagan na ngayon kasi nga pumapapil si Risa Hontiveros na maging Pangulo. So ngayon, laglagan ngayon. So simula ngayon ang siraan ngayon sa administration. Tingnan natin, baka bumaliktad na naman ang panahon. Grabe talaga ang politika. Walang iyaan talaga. Kaya dapat tayo mga kababayan, walang iya rin tayo. Walang iya tayo. Dapat maging walang iya tayo. Huwag tayo maging takot. Huwag tayong mag-alangat sa karapatan natin. Yun yung panawagan ko. Para sa kalaman pala ng lahat, dagdag ko dyan. Meron nang move kami, yung United People's Initiative. Meron na tayong pinadalang sulat sa United Nations na kung saan makialam ang United Nations sa nangyayari sa bansa natin, most especially doon sa nakarang eleksyon. So mayroon palang karapatan ang United Nations kung hindi na umiiral ang batas, ang United Nations na ang makikialam sa ating bansa. Ngayon, katulad sa mga ibang bansa, nakialam ang United Nations eh. Kaya nga marami tayong pinadala nun eh, sa mga ibang lugar. Katulad sa ICC, mas mataas ang United Nations kaysa ICC. Pero anyway, tingnan natin ngayon yung resulta ng ating sulat. Hihintayin natin. So, patuloy tayo eh. Filipino Guerrilla Forces, yung mga logo ninyo, ilagay nyo sa inyong group chat. Tapos, yung mga wala pang unit logo, magpagawa na kayo. Pero lahat ng mga unit logo should be noted by the G3, by the Operation Officer, Commander Nick Sinchis. Sa kanila kayo magpanoted. Ang sa akin, goods approved na yan. Basta dumaan na sa operation. So, remind ko lang i-remind ko na dapat alam ng noted ng operation lahat ng ating logo. Maraming salamat. Thank you.